We're live again. Doc Willie to. Doc Hi, Lisa. this is Doc Liza. Oo, marami kami nahandang preparation sa inyo. At punong-puno ang topics natin ngayon ha. Marami na nag-aabang sa atin. Doc Lisa, kanina ko pa pinost. Marami na nag-aabang daw. At ang topic natin tungkol sa ipin. Anong pagkaing mabuti, masama sa ipin. Lahat ng problema sa ulo. Sakit ng ulo, nahihilo, ipin. At yung sakit sa ngipin, pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Kaya magugulat kayo. Kaya kung may sirang ipin nyo, ingat po tayo kasi pwedeng pumunta sa puso, atakin sa puso, pwedeng mamatay yung pasyente. So, ang topic din natin mamaya, yung mga sari-saring sakit sa puso. Maraming klaseng sakit sa puso, di-discuss natin lahat. Yes, Doc Lisa? Yes, so maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pag-share. Yes. Makinig po tayo Oo at nga. mag-tune in. Oo nga, pag meron tayo nakikita nakakasalubong, sasabihin sa akin, Doc, napapanood ko FB mo, sinishare ko, ganun lagi sila sabi, sinishare ko. So alam na nila na isi-share para mapanood ng napakaraming tao. Actually, yung FB live natin nung isang araw, kahapon lang about sa mga arthritis, ang dami ring nag-share, daming nanood. On the average, around 500,000, half a million to 1 million ang viewers natin dito sa FB Live. So, salamat po. First topic, Doc Lisa. Kunin mo Yes, ito mic mo. pupunta na tayo sa ating first topic. Yes, tutulungan tayo ni Gina sa ating first topic. Okay. So, ito ang mga sakit ng mga sangipin. Yan ang mga preparation natin ha. Pakita natin yung preparation natin sa inyo mamaya ha. Okay, sige. Ikot ka na, Doc Lisa. Yan. Meron pa tayong ipin dito. Ito pa yung mga boards natin sa likod, ha? Yes. Okay, ikutin lang natin. Gusto nating i-remind ang ating mga taga-subaybay na napaka-importante ng tamang pagbabrush ng ipin. Ang tamang pagbrush ng ipin, magsisimula tayo medyo angled, tapos ibabrush natin bawat lugar. Yan, bawat lugar. Iba-brush, medyo angled, pababa. So, simula doon sa may gilagid, pababa, pababa. Yan. Ganyan ang tamang pagbabrush ng ipin. So, maraming daan, wag nagmamadali. Pag naman dito sa baba, pataas naman, medyo angled, pataas, pataas. At wag kakalimutan yung mga dulo, yung likuran. Yan. Tapos, pwede rin nating i-brush yung ating dila or kung meron kayong tongue cleaner, makakatulong din yan. Ganong karaming toothpaste, pag kumuha kayo ng inyong toothpaste, gabuti lang ang ilalagay ninyo sa inyong toothbrush. Syempre, pinalaki itong ating toothbrush. Pero sa tunay na toothbrush, gabuti lamang. At napakahalaga din ng paggamit ng tongue cleaner kasi dito sa likod ng ating dila, diyan nag-iipon ang maraming bakterya. So, kailangan matanggal natin yan. So, pwede natin i-tongue cleaner or i-brush din. At pagkatapos, magsipilyo, sana ang pagsisipilyo natin 3 times a day. Kung meron kayong trabaho, magbaon tayo ng toothbrush at toothpaste sa ating trabaho. At nakakatulong din ang paggamit ng mga dental floss. Ito yung parang mga sinulid na ginagamit natin sa pagitan ng ipin. So yan, para matanggal yung mga tinga-tinga dun sa pagitan ng ating ipin. Yan, kaya napakahalaga din ang paggamit ng dental floss, lalo na dun sa mga lugar na hindi maabot. So, makakatulong ang paggamit nitong mga dental floss na ito. Ngayon, bakit ba regular na pagsisipilyo, flossing, at syempre sa tamang pangangalaga ng ipin, gusto din natin tamang pagkain. Ano yung mga pagkain na kailangan natin? Kailangan mayaman sa calcium, vitamin A, vitamin C. Calcium, ang mga source niyan, yung mga yogurt, yung mga berdeng dahon. Vitamin C para gumawa ng collagen, para matibay yung ating gilagid, So, gusto nga natin matibay din pati gilagid, hindi mamamaga,
hindi magkakaroon ng sugat. Saan nakukuha? Doon sa ating mga broccoli. So, gusto natin itong ating mga gilagid. Healthy din yan. Kaya kailangan natin ng vitamin C. Siya yung gumagawa ng collagen. Ang mga sources, broccoli mayaman sa vitamin C, tsaka syempre yung ating mga citrus fruits. Vitamin A, para naman gumawa ng dentin. Yan, ito. Ito po ang dentin, itong kulay yellow na to. Yan. Ang dentin, parang buto sa ngipin. So, kailangan matibay din yung dentin natin. Tapos, kailangan din natin ng yung vitamin A mula sa beta-carotene. Nakukuha naman to sa 3Ks, kamote, carrots, kalabasa. Para magkaroon tayo ng maraming beta-carotene or vitamin A. Alam nyo ba na ang keso ay nag-neutralize ng acid sa ating bibig? So, kailangan man-neutralize din yung acid kasi yung acid masama din na maraming acid sa ating ipin eh. Ayaw yan ng ipin. So, maganda ang pagkain ng keso. Okay? So, pumunta naman po tayo dito. Ano naman ang mga pagkaing mabuti sa ating ipin? So, may mga pagkain na pwede nating damihan ang pagkain nito na makakatulong para sa magandang ipin. Alamin natin, ano? Number 1, syempre, tubig. Kasi, yung pag-inom ng tubig ay may tulong sa pag-iwas sa pagkasira ng ngipin. Kasi, pag dumami ang bakterya sa loob ng ngipin, ito galing yung bakterya dun sa mga, di may bakterya, tapos kumain ka, hindi ka nagsipilyo, so magagamit ng bakterya yung asukal na kinain mo, at yun yung mga nakadikit sa ipin natin, ay mga tinga-tinga dyan, yung mga naiwan dun sa ipin dahil sa hindi pagsisipilyo. So, itong bakterya, gagamitin niya yung asukal na natira doon, magmumultiply siya, kaya dadami siya na maaaring magdulot ng pagkabulok, pagkasira ng ngipin o yung tinatawag nating tooth decay. Kaya kung kayo ay nagmerienda, kumain ng candy, ng tsokolate, kung hindi po kayo nakapag-toothbrush, ugaliing magmumog at uminom ng tubig para lang mahugasan yung mga pagkain nakadikit dun sa pagitan ng inyong mga ipin. Lalo sa mga bata, sanayin natin sila na uminom ng maraming tubig. So kung walang pagkakataong magsipilyo, magmumog mabuti para matanggal din yung mga nakasingit sa pagitan ng ipin. Pwede rin kayong kumain ng mas malulutong na gulay at prutas. Ano yung example nito? Ito, mansanas, peras, carrots, celery, pipino, pati yung mga green, yellow, red pepper, maganda din yan sa ating bibig. Dadami ang produksyon ng laway at itong laway ay makakatulong sa pagtanggal ng bakterya sa ipin. So, ang malulutong na gulay at prutas ay para hindi maipit sa gitna ng inyong ipin yung mga dumi. So, parang pag kumain kayo ng mornon, hindi siya naiiwan doon sa pagitan ng mga ipin. At nakita nga natin, nasabi ko kanina, yung keso. Yan. Sa mga pagsusuri, nagpapatigas ng ipin o ng enamel ang keso. At syempre, marami din itong calcium na nagpapalabas sa ngipin at nalalabanan yung acidity dun sa ating bibig na kung saan makakagasgas ng ipin. At dun sa pag-aaral, nakakatulong din ang pag-inom ng tsaa. Ayon sa pag-aaral mula sa University of Illinois, ang taong umiinom ng tsaa ay mas hindi nasisira ang ipin kumpara dun sa hindi umiinom ng tsaa. So, maaring nilalabanan niya yung mekanismo ng pagkasira ng ipin. Meron din mga gums na hindi gaanong matamis. Yung mga tawag dito yung mga xylitol gums. Oo, maganda yung xylitol gums. Hanapin niyo po yan, xylitol, XYLITOL. Mga parang chewing gum siya na maganda sa ipin. Hindi ito masyadong matamis, pero pag kasi
nginuya-nguya nyo yun, mas mapoproduce kayo ng laway, ang laway kailangan ng bibig para hindi masira ang ipin. Pero nililinaw ko lang, Doc Lisa, hindi ito yung ordinary chewing gum. Xylitol. Yung ordinary chewing gum, wala namang mga component na kasama yun. Kaya hindi yan maayos. Tapos ibabanggitin ko na rin yung mga pagkain na masama sa ipin. Pinakita natin yung mga good for the teeth. Pakita ko lang sa inyo good. Tandaan Maganda. nyo to. Ito maganda. Ito maganda. Maayos to. Ito yung go tayo lahat para sa ipin. Di ba? Sabi nga nila, Doc Lisa, yung tubo. Di ba? Oo, kasi pag pinapangus mo yung tubo, di ba sabi nga, yung mga malulutong na pagkain, kasama ang tubo dun sa malulutong na pagkain. Hindi siya sumisingit sa pagitan ng ipin. Tapos, in a way, para siyang toothbrush, nalilinis yung ipin. So, mga pagkain masama sa ngipin, mga nanay, turuan natin yung mga bata na iwasan itong mga pagkain ito. Number 1, matatamis na pagkain kasi nagdudulot ng tooth decay. Pag dumami yung bacteria sa ating bibig, gagamitin niya yung matamis. Gagawin niyang pagkain niya. So, lalo siya mag-multiply. Anong example nito? Candy. Yung mga jams, tsokolate, matatamis na juices, soft drinks, cakes, madaling makasira ng Kaya ipin. nga po yung mga bata, lagi nasisira yung ipin, kumakain ng matatamis. Yan ang problema. Ang problema sa matatamis, pag kumain ka ng matatamis, merong pag-aaral nagsasabi kahit mga 30 minutes lang o 15 minutes, sisirain na niya ang ipin mo. Kasi ang mga matatamis na bagay, mag-film siya doon sa ipin natin para papatong siya. Tapos meron tayong mga bacteria kasi dyan. So yung bacteria sa bibig, sa ngipin, maghahalo doon sa matamis, gagawa siya ng acid. At ang gagawin niya sa acid, sisirain niya yung ipin mo. So yung bacteria plus matamis equals acid equals bubutasin niya yung ipin mo. At pag nabutas yun, wala nang ipin. Paano yes, yan? pwede tayo dito sa may ipin. Okay, dito, sige. Gina. Yes, ang next naman na iwasan natin ay yung mga carbohydrates tulad ng mga tinapay at donuts. Tinapay, donuts, ensaymada, cookies, muffin, kasi naiiwan to sa pagitan ng mga ipin at gagamitin ng bacteria. Yes, pinapakita ko, Doc Lisa, ang tooth decay. Yan ang tooth decay. Sige. Ako na ka. Tooth decay. Yan ang tooth decay. Ang laki ng butas. Mamaya papakita. Nabutas ng ngipin. Sige, sabihin mo muna yung mga foods na dapat iiwasan. Number 3, iwasan ng madidikit na pagkain tulad ng biko, sapin-sapin, puto bongbong, palitaw, pandekoko, chewing gum, mga chocolate bars. Pero kung kumain ka nito, pwede kang mas magsipilyo pagkatapos. Maling pagbigay ng number 4, maling pagbigay ng gatas sa bata. Huwag nating hayaang nakababad yung gatas dun sa bibig ng bata pag patulog na siya. Napakasama po yun. Padedehin nyo muna yung inyong mga sanggol at inyong mga babies at doon, pagkatapos niyang dumede, naubos na, painumin nyo muna at doon nyo siya patulugin. So, wag ibababad. Wag nyong gawing pangpatulog yung gatas para tumahimik siya at nakaiwan ng nakababad. Okay, nililinaw ko yung sinabi ni Doc Lisa, yung mga nanay na may mga sanggol, bawal na bawal ipadedes yung gatas sa bata na iniwan mo yung dede sa bibig, Nakababad. Buong gabi nakababad yung matatamis na gatas, siguradong sira ang ipin. So, kung nangyari... Kailangan magdede muna, pagkatapos dumede ng isang oras, papainumin ng tubig yung bata para ma-wash off, mahugasan yung mga matatamis na naiwan sa sa gilagid niya, sa ipin niya, at yun ang magkukos ng tooth decay. Yes, tapos dun sa mga nanay, kung hindi pa sila marunong mag-toothbrush, kumuha tayo ng lampin, ibalot natin sa ating kamay. Yun yung gawin natin panglinis ng ipin ng ating mga sanggol, ng ating mga toddlers, yung mga 1 to 2 years old na ayaw magsipilyo. Kasi para na rin siyang toothbrush. So, kuha ng bimpo o lampin, ibalot sa inyong kamay at yun ang ipanlinis ng kanilang mga ipin. Number 5 na iwasan o masama sa ipin ay yung alak. Kasi ang pag-inom ng alak ay nakakagasgas sa ipin. So, iwasan din ang paninigarilyo kasi nakita nyo, naninilaw, nangingitim ang bawat ipin. So, magiging bad breath na, nasira pa yung ipin, naging maitim na. So, yan.
So, ulitin ko, matatamis na pagkain, carbohydrates, mga tinapay at donuts, madidikit na pagkain, maling pagbibigay ng gata sa bata, alak, yan yung mga pagkain iiwasan kasi hindi siya maganda sa ipin. Yes, balik. Kasama po dyan yung kakanin, ha? Number 1 yung kakanin sa nakakasira ng ngipin. Although ina-advocate na natin kung ipapamerienda, yung ganon, magmumug lang, uminom ng tubig o magsipilyo. Pwede naman kumain. Hindi ko sinasabi hindi kakain. Pero pag kumain kayo noon, dapat kung magtutoothbrush kayo, at least magmumug. Anong klaseng mumug? Huwag yung mumug ng konting inom ng tubig tapos na. Hindi po. Ang mumug, yung vigorous. Talagang bumubula. Talagang imumug mo maigi para lumabas lahat ng dumi at matanggal yung mga dumi, ha? Ganun yung magandang mumug. Pakita natin itong model natin, Doc Lisa. Yan. Ikaw ba? So, ito yung ipin natin. Ang ganda ng ipin natin, 3 parts siya, no? Kita mo to, di ba? Ito yung enamel, ito yung ibabaw. Ito yung pinakamatigas na parte sa buong katawan. Yan ang hardest substance in the body. Tigas tong enamel na to. Pero maganda tong model natin, di ba? Ang ganda nitong enamel. Hindi siya buhay na bagay, enamel siya. Pero pag nasira to, hindi na mapapalitan, ha? Pag nasira to, hindi na mapapalitan yan. Unless magpapa-implant ka. Ang second layer dito yung dentin. Ito yung dentin na sinasabi ni Doc Lisa. Ang maganda dito, Doc Lisa, sa dentin, sa mga nakikinig sa atin, medyo matigas siya. Siya yung second hardest substance in the body. Pero medyo nag-give. Medyo bumibigay-bigay konti yan. Medyo pwedeng gumalaw-galaw konti. Kasi kung matigas din to, kumain ka ng matigas na buto, nakakagat ka ng pork chop na buto, bali agad yan. Bali. Para hindi mabali, ginawa ng Diyos na medyo gumagalaw-galaw konti itong dentin. Tapos yung pangatlo sa ilalim, ito yung pulp. Diba? Ito yung pulp. Ito yung loob mismo. Loob ng ipin natin, ha? Tapos nandito natin makikita sa dentin at sa loob, ang daming mga nerve fibers. Diba? Kaya pag nangingilo ang ipin, daming mga ugat. Tapos nandiyan din mga blood vessels. Kita nyo, ha? Ang daming dugo. Ha? Papakita ko bakit maha-heart attack yung ibang may sirang ipin. Pag sira ipin mo, sorry to say, sabi sa pag-aaral, -3 years sa buhay natin. Mababawasan tayo ng 3 taon sa buhay kasi ang dumi dito sa ipin, sa side, pag nabutas yan, papasok dito, anong mangyari? Pupunta sa dugo. Pag pumunta sa dugo, dugo na yan, papasok sa puso, heart attack ang aabutin. Ha? Pakita natin tooth decay, Doc Lisa. Yan, ang ganda ng picture ng tooth decay. Oh. May tooth decay dito sa ibabaw. Yan, oh, yan decay. Oh. Mabuti kung dito lang ang sira. Pag maliit lang sira, pumunta na kayo sa dentista, ha? Magpapasta na. Maliit pa kasi pasta yan, pasta. Okay, pero kung matigas ang ulo, ayaw. Uminom lang ng pain reliever, lumalim ang butas. Umabot sa dentin, patay kang bata ka. Sakit. Sakit na yan. Ha? Pag lumalim pa dito, wala na. Bunot na, bunot. Tsaka ito, mabaho na yan. Mangangamoy na yan. Ito naman, kita mo, hindi siya nag-toothbrush. Kumain ng matatamis, kakanino, hindi nag-toothbrush. O yung toothbrush niya, mali, sa ibabaw lang. Naiwan yung dumi. Binutas yung side, ha? Binutas. Pag binutas yan tuloy-tuloy, ayan, pag umabot dito, lagot ka na, ha? Ito, kita mo, maga na. Ito, malalim to. Stage 3 to. Maga na yung pulp, oh. So, yan ang tooth decay dahil sa may sticky na madumi dito. Ang tawag ng mga dentista, plaque. Diba? Dental plaque. Nakita nyo sa mga advertisement ng toothbrush, diba? Dental plaque, ha? Pag may dental plaque dahil sa matatamis plus yung bacteria, gagawa ng asido. Kaya mabaho, may bad breath tayo sa umaga, yan, diba? Tuloy-tuloy yan. Toothache yan. Pag toothache yan, pag nasira, bunot aabutin natin. Yun ang kalaban natin, ha? So, maganda rin to, Doc Lisa. Palagi ko magugustuhan nila itong mga feelings, paano ginagawa. Hindi tayo dentist, pero marami tayong nag-guest na sa show natin about mga dentist, di ba? Nagbibigay sila ng tips sa atin. Di ba, Doc Lisa, sa medical mission natin sa Pasay, meron tayong free dental and medical mission. So, yan, nakita mo, itong ginagawa ng feeling, oh. Nililinis niya muna, yan ang ginagawa ng dentista, nililinis niya muna yung sira.
Ha? Ang daming kababayan natin ayaw magpa-dentista. Ang tigas ng ulo. Kayo mga nakikinig, ha? Alam ko, marami sa inyo may sirang ipin. Baka may bad breath na. Ayaw magpatingin sa dentista. Sige, sige. Pag walang ipin, lagot kayo. Kasi hindi lang mabubungi, hindi makakakain, maiiba ang pagmumuka. Papangit din. Mag-iiba yung pagmumuka. Walang ipin, babagsak yung mukha. Ayan, nililinis niya muna, Doc Liz. Ang ganda, ang ganda nitong board natin. Nililinis niya, ginagawa niyang rugged yung edges para dumikit ang feeling. Yan, ang ganda ng feeling, pinuno niya ng feeling. So, matibay na siya ulit. Yung iba naman, takot sa root canal. Takot ako sa root canal eh. Ang root canal ay kung malalim na talagang sira ng ipin. Niro-root canal. Dahil dito, pati yung pulp, pati yung ilalim, nasisira. Minsan, pag uminom ka ng malamig na tubig, di ba? Wow, sakit. Ang lamig, nangingilo, very sensitive. So, ang ginagawa sa root canal, ito naman kung mas matindi ang sira ng ipin, pati loob na sira, hindi naman nakakatakot pero matagal yung procedure. Papakita lang natin. First step, tinatanggal nila yung pulp, pati yung loob, tinatanggal nila yung buong pulp. Tapos, tinanggal niya, sinipsip, tapos nilinis, nilagyan ng disinfectant. Tapos yung empty canal, nililinis, sineshape, ini-sterilize nila. Nilinis muna yung loob. Yung kanina pinakita ko feeling sa ibabaw lang, ha? Ito mas matindi, mas masakit, mas matagal, pero para ma-preserve yung ipin, minsan kailangan. At pangatlo, pinuno niya ng semento. Parang nagbuhos ng semento. Ang ganda, di ba? So, napakagaling yung mga dentista. Napaka-importante ng ipin natin. Tulad na sinabi ko, para hindi kayo ma-heart attack, ha? Ayusin ang ipin. Kasi ang dumi niyan, ito naman, papakita natin, Doc Lisa, braces. Ito yung normal na pagkagat. Kita mo, Gina, ang ganda. Ito yung normal. Yung front teeth mo dapat lampas konti. Yung ipin sa ilalim, medyo naka-atras. Yan ang normal bite. Pero meron sa atin, marami sa atin, overbite. Malocclusion. Hindi perfect yung bite. Kita mo, masyado nakaharap yung ipin sa ibabaw. Lampas. Kaya nag-iiba yung mukha. Medyo nakalabas yung bibig niya. Dahil dito, pag hindi tama, nilalagyan ng mga braces. Maraming brace. May bracket, may bands, may wires. Nilalagyan ng pressure para... dati nag-braces. Ikaw, Doc Lisa, nag-brace ka ba dati? Hindi. Hindi daw siya nag-brace. So, yan So, may kamahalan lang. Yan ang problema natin sa mga dentist. Pero okay sana. Pero ang ganda ng mga braces. Okay? Pakita na rin natin ang purpose. Bakit tayo may ipin? Yan. Oral cavity. Napakahalaga. Isa sa pinakamaduming parte ng katawan, ang bibig. To. Sari-saring ipin. Merong itong sa harap natin. Di ba? Hawakan yung ipin nyo. Manipis siya, manipis, kita mo to. Tapos ito merong bicuspid, dalawa ang tulis. Tapos yung sa likod molar, ang laki Anong purpose nito? May purpose siya na ginawa ng Diyos. Kailangan mo lahat ng ipin mo. Itong nasa harap, ang trabaho niya, incisor siya. Para siyang gunting. Yan ang gunting, Para siyang gunting, taga-punit ng chicken leg. Pag kumakain kayo ng chicken joy, o ano man, pag kinakagat mo yung chicken, ito ang taga-punit, di ba? Yan muna ang taga-punit. Tapos itong mga bicuspid, tulong din yan sa punit, di ba? Minsan pinupunit mo yung karne dito, punit dito. Pag napunit mo na yung karne na kinain mo, na dapat nga diet tayo, gagamitin mo naman yung molar mo, ha? Para saan tong pinakamalaking molar? Pakita mo ito, laki Ang trabaho ng molar, ginagrind niya, dinudurog yung pagkain ng maliliit. Dudurugin niya, grinder. Punit dito, tapos grind. Nguya. Bakit ginunguya? Para hindi mahirapan ang tiyan. Ha? Para hindi ka maimpatyo. Para hindi sumakit ang tiyan mo. Kailangan ngunguyain mo yung pagkain ng matagal. Hindi katulad ng iba sa atin, wala pang 2 seconds, sinubo yung karne, nilulun agad. Yan. Ang resulta ng katabaan. Hindi mo nalalasahan Yes.
So, yan ang mga tips. At ito, siguro pakita ko na rin. This is very cute eh. Sa mga bata, kung kailan lumalabas yung teeth nila, Lisa, pakita natin ang ganda nito. For your information lang ha, para sa kaalaman ng lahat, sa mga may sanggol, may mga primary teeth yung mga baby. So, Doc Lisa, di ba sinasabi mo kanina na bawal yung nagbababad ng ano? Gatas. Sa bibig. Yes, sa bibig. Ito, lumalabas ang ipin ng mga bata per month eh. Pag 6 months, ito lalabas, di ba? Dalawang harap. Oo, 7 to 8 months, ito na lalabas. Kaya huwag kayong magtaka pag wala pang ipin, ha? Normal yon. 16 1 year and a half eh. Ito, 1 year at 2 years, yan na lalabas. Yan ang baby teeth niya, ha? Yan ang normal time. Minsan mas maaga, minsan mas huli, pero yan ang normal na ipin. Napakahalaga ng ipin natin. Kundi hindi tayo makakain, magiging malnourished kayo, hindi nyo makakagat. Tapos tingnan natin, pag matanda na, yan ang permanent teeth. Okay, so mananatili itong mga ipin na pinakita natin, 1 to 2 years lalabas. Tapos, may lalabas na second set. Yan. Kaya makita mo yung mga bata, mabubungi na sila. Siguro mga 6 years old, nabubungi na. Pag, ito naman years. Pag ito yung 7 years old, lalabas na yung front teeth niya. 13 years old. 12 years old, lalabas. Ang pinakamatagal lumabas, itong parang wisdom teeth. Itong H eh. Third molar. Tinawag na wisdom teeth. Dahil ano ba, Doc Lisa? Matalino daw kasi pang wisdom eh. Kung meron ka daw nito matalino, hindi. Biro lang yon, dito na yon. Tinawag lang wisdom teeth kasi 18 years old ka na eh. Dapat matalino ka na. Pero yan ang mga edad, ha? So, napakahalaga lahat ng ngipin at meron din mga problema dyan sa ipin. Okay? Very nice. Dito naman tayo, Doc Lisa. Pakita natin yung ibang malocclusion. Dito tayo. Dito tayo. Pakita ko itong board natin sa teeth. Yan. Salamat sa mga nagko-comment, nag-share sa atin. At meron pa akong magandang picture dito tungkol sa problema sa ipin. Ito natin, papakita. Iba-iba't klaseng ipin eh. Di ba, Doc Lisa? May taong malaki ipin, may taong maliit ang ipin. Yan. Doc Lisa, focus natin. Sige. May tinatawag na, ito, tingnan mo iba't ibang klaseng ipin dito sa baba. Dito sa baba. Yan. Normal naman to, pero iba-iba yung ipin natin eh. Dito, ayan, pakita natin. Merong taong ganyan. Macrodontia, which means napakalaki ng ipin. Yan, na-focus tayo. Yan. Diba? Wala namang masama, pero may taong malaki ang ipin. May tao namang may maliit ang ipin, microdontia. Okay? May taong may gasgas. Yan, iba't ibang klase. Papa-consult natin. May taong nagdikit ang dalawang ngipin. Pakita mo to, Doc Lisa. Fusion, no? Ano? May tao naman nasisira yung enamel. Yan, iba't ibang klaseng sira. Papa-check tayo sa dentist, ha? Okay? Tapos, ito naman sa baba, Ito ba iba pang abnormality, Malilit ang ipin. Ito, parang sungki. Nako, braces kailangan. Mahal magpa-brace, Mahal magpaganda. At ito, minsan na problema ko rin to, yan, nasobrahan ng toothbrush. Yan. Medyo, blurred Yan. Okay. Sobrahan ng toothbrush to. So, wag din sobrahan ng toothbrush. Pinakita ni Doc Lisa ang tamang pagtutoothbrush. Okay? Tapos ito na lang. Ito yung mga impaction sa ipin. Pinapakita ko yung mga impaction. Minsan may ganyang ipin. Pabunot din natin yan. Okay, pakita ko lang to, Doc Lisa. Next ay ang tinatawag na, very common na problem to, TMJ. Ha? Para alam nyo lang, may tinatawag na temporomandibular joint na syndrome, TMJ syndrome. Pwede nyo ako sabayan, ha? Okay? Lahat kayo nakikinig, hawakan nyo ang iyong panga. Ito, hawak dito. Dahan-dahan lang, ha? Baka malakjo kayo, Baka masakit ba ulo nyo? Ayan,
meron tayo ditong tinatawag na parang plastic siya na laman eh. Andyan siya. Articular disc dito. Pag binukan nyo bibig nyo, hawakan nyo yung dito panga nyo, bukan nyo konti, may lumalabas siya na parang plastic dito eh. Bumababa to. Bumababa. At lumalabas ito. Dapat normal yung galaw niyan. Normal. May tao, pag binuka masyado ang bibig, hindi na nasasara. So, meron parang plastic na lumalabas dito, mahawakan nyo, tapos may dalawang buto na lumalabas. Ipapakita ko kung anong mga sakit na pwede makuha. Yan. Humawak na kayo sa jaw, ha? Pinakita na natin. Focus natin, Doc Lisa. Articular disc. Ayan, o. See? Ano. So, pagbuka ng bibig, dapat bumababa to. Okay? Bababa yung nasa baba, yung mandible, at dapat uusbong konti. Yan, may point siya. Gagalaw to konti. Ang ganda nitong parang plastic ko. Articular disc ko. Ang purpose nito, para siyang kalso. Ang ganda ng kalso. Para hindi maggasgas ito at sa baba. Pero tayo, minsan, pag binubuka-buka nyo yan, hawakan nyo dito sa may pisngi nyo, minsan tumutunog. Ako nga, may tunog eh. Ayan, tumutunog. Naririnig ko eh. Ayan, ang buka, saran, tumutunog. So, nagkakaroon ng konting problema dito. Okay? Ang TMJ syndrome, ang nararamdaman, sumasakit ang ulo. Okay? Headache. Tapos, sumasakit din ang ipin. Kala mo sira ipin, pero ito palang diferensya. Namamanhid ang kamay, minsan, pati ugat, nahihilo. Neck pain, masakit ang likod. Ha? Neck pain. Minsan, nagmamigraine, baka TMJ din siya. Okay? Tapos, ang gagawin dito, kailangan aayusin yung ipin, ina-adjust, at pinapakita natin din sa ENT. Minsan, ang isang cause nito pag kulang pag bungi. Pag marami daw ang bungi mo dito, kulang, nag-iiba yung kagat mo. At dahil dito, nagugulo ang galaw. So, kung meron kayong headache, masakit dito sa may panga, papatingin tayo sa dentist, sa ENT, baka meron kang TMJ. Tsaka isa pa, huwag din masyado siguro ilalaki yung buka ng bibig. Kasi pag masyadong malaki, baka mahirapan din. Okay? Lipat na tayo, Doc Lisa. Sige. Mag-greet ka muna bago ko pakita yung mga sakit sa puso na cause ng sa itin. Yan. Salamat. Dami nating watchers ngayon. Okay. Batik tayo. Oo. So, marami sa atin nagko-complain, ako, ang sakit ng ulo ko. So, minsan, napatingin mo na sa neurologist, hindi pala migraine, magbi-visit din tayo sa ating dentista. So, regular visit sa ating dentista ang pinakamainam sana kada 6 na buwan. Yes. Para makita kung nagsisimula na bang magkaroon ng pagkabutas dun sa enamel ng ating ipin. Maaga pa, mapastahan na yon. Pag kasi 1 taon na, malalim na yung butas na yon. Bakit kailangan ng dentist? Wala po tayong choice Kasi kahit gaano ka kagaling mag-brush, merong mga lugar talaga dyan, mag-iipon yung mga dumi, Hindi pinakita nyo natin, maaabot. sisirain yung enamel, pag naubos ang ipin, wala na, magpapa-implant, o magkano implant, ang mahal, di ba? Tsaka mahirap linisin. Yung floss, napakahalaga din noon. So, wala tayong choice, magpapalinis tayo ng ipin, tsaka habang hindi pa ganun kalala, kung may bad breath pa lang, nagtutoothbrush kayo, talagang may amoy doon, and papacheck na natin para hindi masira yung ipin. Yes. Tsaka isa pang tip, di ba sinabi ko nga, pag may sira ang ipin, iba pain reliever. Pwede pain reliever, pero tuloy-tuloy ang sira niya. Antibiotic, hindi talaga kailangan Kung talagang magang-maga. Pero hindi rin yun ang solusyon. Ang solusyon talaga, ayusin yung sa ipin. Habang di ka pa nakapunta sa dentista, ang secret dyan, yung ipin na masakit, Doc Lisa, tuloy-tuloy lang ang sipilyo. Yung iba pag masakit, palagay natin masakit to, ayaw mo isipilyo, lalong mag-iipon yung bakterya. Yung masakit, yun ang mas lilinisin mo kasi nandun lahat yung nana Nandun yung bakterya nandun yung dumi, nandun yung mabaho. Yun ang lilinisin mo lalo para at least hindi pa dumami ng dumami. Kasi pag hindi mo lilinisin ang ipin, tulad na sinabi ko,
minus 3 years sa buhay mo. Papakita natin paano minus 3 years sa buhay natin. Yes. And bakit sinabi na minus 3 years. Ang ganda nitong video natin. Picture. Ayan o, kita mo. Minus 3 years, ha. Ayan o. Pag meron kang sakit sa ipin, pwedeng masira ang iyong puso. Ayan o, pinapakita. May relationship na ang sira sa ipin tsaka heart disease. Proven na to. Pinakita natin, ha. O, pakita natin to. Ito, sira ipin, no? Ayan, no? Ito yung film mo. Ito yung mga tar, oh. Pakita mo, Doc Lisa. Yung kulay yellow. Ayan, yun. May yellow. Yun to. Dito pumapasok yung dumi sa side ng gilagid, oh. Gum disease, namamaga. Namumula siya, oh. At yung bacteria, papasok. Ayan na yung mga bacteria. Ang dami ng bacteria. Okay, punong-puno tayo ng bacteria. Kasi pinasok, eh. Saan pupunta? Sa dugo. Okay, bababa na yung bacteria. Sige, ayaw magpa-dentista. Tuloy-tuloy ang pasok ng bacteria sa dugo. Saan siya pupunta? Nasa blood vessel na siya. Okay, pagdating sa blood vessel, diretso na siya sa puso. Okay, sa heart. Pag dumiretso sa puso, heart attack na. Ayots na. So, minus 3 years. Kaya wag magtaka kung may sakit sa puso. Baka dahil hindi kayo nagsisipilyo maigi. Ha? So, malinaw, pinakita sa dami ng bakterya sa bibig. Ayan, ha? Kung mga ayaw pa magsipilyo, yung mga... May studies, Doc Lisa, sa Philippines, ang average na pagsisipilyo once a day. Once a day. Isang araw, isang beses. So, pwede nyo i-post ilang beses kayo mag-toothbrush. Huwag naman isang beses ang araw. Ano ba yun? Pagtanghalian lang once a day. Dapat 3 times a day pagkatapos kumain. Yan na, may sirang ipin. At saka, hindi po pwedeng mag-share ng sipilyo. Kasi kung merong sira ang isa, may bacteria, malilipat niya dun sa susunod na gagamit ng sipilyo. Alam ko, mahalang sipilyo at toothpaste. Okay. Hanap tayo ng libreng sipilyo. Lalo na dun sa mga probinsya na wala sila talagang pambili. Pakita natin sana ito, bacteria. Maiwasan yon. Tapos, isa pa sa sipilyo, pag nakita mong tumatabingi na, Pod. nagbabaw na, nakabaw na yung sipilyo mo, nakahiga na. Pag nakahiga na yung sipilyo, tapon mo na. Okay, ang next, papakita ko ito ang delikado. Ako, lagi ko to. Kayo mga nagpapadentista, ha? Yung mga may sakit sa puso na nagpapadentist, hindi po basta-basta pwede. Ha? Hindi basta-basta pwede. Kailangan nyo magpa-dentista pero meron pang kayong iinumin na gamot. O, tingnan nyo to, ha? Yung mga may sakit sa puso, dating may infection sa puso, ito, pointer ko ulit. Infective endocarditis, yan, ha? Yung mga may congenital heart disease na magpapadentista, hindi kayo pwede basta-basta. Kailangan nyo magpa-dentista pero iinom muna kayo ng antibiotic. Ha? Ako, uminom ako ng antibiotic para lang sure. Pero hindi naman kailangan. Kung talagang malaking gagawin, madugo, kailangan mo uminom ng prophylaxis. Kung meron kang ganitong sakit. Kung may rheumatic heart disease, siguro maganda uminom na rin. Anong iinumin na antibiotic? Tatanong nyo to sa doktor, papakita ko, ha? Ito ang prophylaxis natin. Kung meron kayong congenital heart disease, ito ang binibigay na antibiotic ng doktor. Bago magpapadentist, 30 minutes bago pumunta sa dentista, nililinaw ko, para lang to sa congenital heart disease, may murmur, may sira ang puso, meron pang, minsan alam ko, pati hip replacement, kailangan din. Uminom ng oral antibiotics, amoxicillin, 4 na kapsula. Minsan nakakahilong 4 na kapsula, siguro 2-3 pwede na. So yan, 2 grams, 30 minutes before. Bakit kailangan uminom na? Kung may allergy ka sa amoxicillin, pwede cephalexin, 2 grams, clindamycin, 600 milligrams. Iniinom to para doon sa may congenital heart disease kasi pag nilinis ang ipin, pwedeng pumunta yung bacteria sa ipin, dumikit sa puso. Pag dumikit yan sa puso, masisira yung puso mo. Kaya pinapainom natin itong mga prophylaxis. Okay, yan ang pinapakita nating model, Doc Lisa. Okay. Tingnan natin, baka meron silang mga questions. Yes.
Maganda ba itong mga tips natin? Kitang-kita. So, sana magpa-dentista tayo palagi every 6 months. Okay lang ma-delay-delay ng ilang buwan kung talagang busy, pero sana kada 6 na buwan para maaga pa lang maitama na yung mga butas sa ipin. Lisa, pakita na yung heart model ko. Pakita natin. Yan. So, sinasabi ko, malinaw na malinaw ha. Pag nasira ipin nyo, kayo may sirang ipin, huwag babaliwalain yung bacteria dito. Madumi yan. Papasok yan. Pinakita ko yung picture. Diretso yan sa ugat. Ugat, bababa sa puso natin. Pagdating sa puso ng bacteria, sisirain yung mga arteries. Ha? Pag sinira yung arteries, iiksi ang buhay, na heart attack, goodbye. Pag may sira ipin, minsan tinatamaan yung mga valves. Dumidikit dito sa mga valvula. Yan, dumidikit. Yung mga may congenital, mga may butas ang puso, dumidikit din. Yung bacteria sa ipin, papasok dito. Bakit nasira yung puso? Dahil sa sakit sa ngipin. Kaya wag pong babaliwalain. Tapos, Doc Lisa, pakita ko lang yung tips sa headache and sa hilo bago tayo mag-break. Kunin ko na lang yung board or lipat tayo doon. Kunin ko na lang yung board. Sige, yan. So, topic natin, di ba? Mga sakit sa ulo. Sakit ang ulo. Yan. Okay. Kunin natin to. Sino ba may headache sa atin? Ano mga causes pag masakit ang ulo ninyo? Di ba maraming cause? Ito. Pag kulang lang sa tulog at let's say sa weather, nagbabago-bago yung panahon, pwedeng benign lang yan. Hindi po masama. Okay lang yan. Yung mga very stress sila. Tapos pag nagmamassage, nawawala yung sakit ng ulo, tawag natin dyan, tension headache lang yan eh. Kailangan mo lang masahe, ha? Merong ganyan, sumasakit dito sa may ulo. Pag yung headache mo, pagkatapos magbasa, after reading, nagbabasa ka ng magazine o libro, tapos sumasakit dito sa may bandang noo, eye problem, paggawa ng salamin. Pag ang headache mo humihilab, throbbing siya, humihilab. At one side lang, isang side lang ng ulo, migraine. Kung mataas ang blood pressure mo, sumakit ang ulo, high blood. Pag nanghina isang parte, tapos namamanhid, stroke yun. Ha? So, stroke yun. Mag-iingat tayo. Ito yung mga causes ng headache. Pag sobra sakit, kailangan magpapa-check tayo doon sa doctor. Kung meron silang questions, Doc Lisa, pwede mong isabihin sa akin. Tapos, yun lang yung mga benign at simpleng headache lang, usually nawawala sa massage, tsaka hindi ganun kasakit. Pero yung talagang humihilab, tapos yung sinabi ko dati, yung dating FB Live natin, nagsusuka, namamanhid, bawal yun. That's a dangerous sign. Baka may pumutok na ugat sa ulo, kasi head yan eh. Baka gusto mo yung muscle lang sumasakit, okay yun. Pero pag yung sa loob ng utak may pumutok, ibang usapan yan. So headache, merong hindi delikado, merong delikado. Binibigyan ko kayo ng tips. At ito, papakita din natin, isang common problem ay ang dizziness. Doc Lisa, magtulungan sa dizziness. Maraming cause ng dizziness. Unang-una, sa paggalaw. Diba, Doc Lisa? Sa paggalaw. Okay. Kung gumagalaw, pwedeng benign vertigo. Diba? Pag kinakabahan, pwede rin yan. Anxious, difficulty of breathing, baka anxious. Okay? Pag umiingay yung tenga, pwedeng may ear problems. At pag nagbabasa, yan, error of refraction, pwede rin yung cause ng dizziness. At kung mainit yung area, so kulang sa oxygen. Pero pag namamanhid nga, yan nga babantayan natin. So, ito po mga tips natin, basic tips lang yan sa ulo. Ito po yung first part ng FB Live natin. Magbe-break lang tayo sandali, very short, 1 minute. After that, babalik ako, pag-usapan natin tungkol sa heart disease. At malamang ako na lang makikita nyo, may pupuntahan si Doc Lisa. So, pagbalik, pag-usapan natin about heart disease. Tutok lang, abangan nyo lang sa Doc Willie Ong page, lalabas itong susunod na FB Live natin. Salamat po sa pag-share.
God bless po.